Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, patuloy po akong taus-pusong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege and opportunity na patuloy pong magamit na instrumento ng ating Panginoon, na patuloy pong makapagbahagi sa inyo ng kanyang mga mensahe salita, na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman upang patuloy po nating malaman ang kanyang kalooban. At mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng desire at magpapatatag sa ating panalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, nais kong muling magbahagi po sa inyo ng kanyang mensaheng faith and love o ang pag-ibig at ang pananampalataya. Sa mensaheng ito, nais pong iparating o ipabahagi po ng ating Panginoong Diyos na ang pag-ibig at ang pananampalataya ay napakahalagang bagay po na dapat na maghari sa ating buhay o paghariin sa ating buhay, especially sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos o sa paggawa po natin ng mga mabuting bagay o sa anumang aspeto ng ating mga buhay. Kailangan po laging magkasama ang pag-ibig at ang pananampalataya. Maraming tao ang hindi nakakaalam kung paano maging tama o kalugod-lugod sa Diyos ang ating mga tinatawag na mabubuting gawa, paano maging qualified kay Lord, ang mga pagtulong o pagbibigay natin. Kaya sa mensaheng ito, tuturuan tayo ng ating Panginoong Diyos kung paano maitatama ang paggawa natin ng mabuti upang wala pong masayang ang ating wala pong masayang sa mga ginagawa nating kabutihan o paglilingkod sa Diyos. Kasi po nasusulat in Book of Isaiah, chapter 64, verse 6, na ang ating daw mga mabubuting gawa without faith and without love, ito po ay maruruming basahan lang po sa paningin ng Diyos. Marami pong ganitong mga tao na gumagawa po ng kabutihan, gumagawa po ng paglilingkod sa iba na wala po yung pag-ibig at wala yung pananampalataya. Parang ginagawa po nila for masabi lang po silang righteous sila. Yun po ang tinatawag na self-righteousness. Kaya po, minsan po, nagiging hadlang pa po yung pagiging self-righteous ng isang tao upang hindi siya makalapit kay Lord. Nagkakaroon po siya ng paniniwala o pride na, hay, hindi naman ako makasalanan, bakit ako lalapit kay Lord? Tumutulong naman ako sa iba, nagbibigay naman ako sa iba. Yan po yung nagiging bukang bibig ng mga taong gumagawa ng mga mabuting gawa na wala po yung pag-ibig at pananampalataya. Marami pong ganyan na mga tao na sa panahon natin na porke nakakapagbigay sila sa mga foundation o nagbibigay sila sa mga iba't ibang institusyon o nagbabahagi sila ng pagkain sa daan. Akala po nila yun po yun ang sukatan para ma-qualify tayo kay Lord na tayo ay mabuting tao. Tandaan po natin, kahit po daw yung mga masamang tao, kaya magbigay naman ng mabubuting bagay, di ba? Pero kung gagawin po natin yung mga mabubuting bagay without faith and without love, wala pong magiging kabuluhan yan. At sabi nga po sa sa Isaiah 64:6 na ang ating mga mabubuting gawa ay isang maruming basahan lang po sa paningin ng Diyos. Tandaan po natin, ang pag-ibig at ang pananampalataya ang dapat maging pundasyon natin sa paggawa natin ng mga mabuti o paglilingkod natin sa Diyos. Dahil faith and love, dito po magiging qualified po yung mga ginagawa nating paglilingkod, pagtulong, kabutihan sa ibang tao. Yan po. Nasusulat in Hebrew chapter 11 verse 6 na kung wala po daw tayong pananampalataya sa Diyos, imposible nating mabibigyan ng kaluguran ng Diyos. Yan po ang nasusulat sa Book of Hebrew, chapter 11, verse 6, na without faith, it's impossible to please God. Kaya po, kung gagawa po tayo ng mga mabubuting bagay, pagtulong o paglilingkod sa Diyos nang wala po yung pananampalataya, it's impossible nga na ma-please mo si Lord kasi ginagawa mo na lang sa sarili mong kakayahan para matawag kang self-righteous, di po ba? At nasusulat din po, bakit napakahalaga rin po ng
pag-ibig. Bakit hindi lang pananampalataya? Kaya po ang pag-ibig at pananampalataya ay hindi po natin pwedeng paghiwalayin sa paglilingkod natin sa Diyos o sa anong aspeto ng ating mga buhay upang maging qualified po yung lahat ng ginagawa nating paglilingkod sa Diyos o pagtulong sa iba. Ganito po ang nasulat, Book of Corinthians, chapter 13, verse 1 to 3, upang maliwanagan po tayo bakit napakahalaga ng pananampalataya at pag-ibig. Una, ang pananampalataya ay hindi po daw natin mabibigyan ng kaluguran ang ating Panginoong Diyos kung hindi po nag-uugat sa pananampalataya yung mga ginagawa natin. At ito po yung pangalawa, ang pag-ibig. Sabi po, 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3, makapagsalita man ako sa mga wika ng tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpyang na maingay, kung ako man ay may mga kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng iwaga, kung nasa akin ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ng aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin mapapala. Ayan po, napakalinaw po ng Book of Corinthians, di po ba? Sabi niya, ipamigay ko man ang lahat ng ari-arian ko, but without love, ay wala rin pong magiging kabuluhan. Ganon din po kapag gumagawa rin po tayo ng walang pananampalataya. Di po ba? Hindi po natin mapiplease si Lord. Kahit na napakabuti na ng ginawa mo, pero wala namang pananampalataya at pag-ibig, yan po ay hindi qualified kay Lord. Kaya po sa mensaheng ito, nais po tayong itama ni Lord, itama po ng ating Panginoong Diyos upang wala pong masayang doon sa ginagawa nating paglilingkod o pagtulong sa iba, upang lahat po ng ginagawa nating kabutihan ay patuloy pong ma-qualified o makatanggap po tayo ng pagpapala sa Diyos, bunga nung paggawa natin ng kanyang kalooban ng may pag-ibig at pananampalataya. Kaya, to be close, kaya minamahal kong kaibigan, patuloy po tayong makinig sa mensaheng ipinapabot sa atin ng ating Panginoong Diyos. At patuloy po tayong ina-encourage ng ating Panginoong Diyos na patuloy po tayong magkaroon ng kasabikan at desire na patuloy po tayong magbasa ng kanyang salita, makinig ng kanyang mga mensahe sa pamagitan ng mga taong nagsishare ng mga message niya. Tandaan po natin, ang salita po ng ating Panginoon, ang siyang magiging patnubay at gabay natin upang maitama po natin ang lahat ng mga bagay at maging kapaki-pakinabang ang lahat ng bagay na ginagawa natin, lalong-lalo na ang mga ginagawa nating kabutihan at paglilingkod sa Kanya. Kaya po, muli, patuloy ko pong pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos sa oras na to, sa mensaheng ipinagkaloob niya sa atin, naway maging patnubay at gabay natin ang mensaheng ito upang patuloy pong maitama natin ang ating mga mabubuting gawa at ang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos upang hindi po masayang ito. Ibinabalik ko po lahat ang papuri, pasalamat, pagdakila sa dakilang ngalan ng ating Panginoong Diyos at sa dakilang ngalan ng ating Panginoon Yesus. Amen. God bless all.